Ito magandang balita, no? Kasi laging sinasabi, ito, Din ang hindi ko ipe-play yan, ha? Kasi yung video, ABS-CBN yan, mga bossing. So, ganyan na lang ho. Sabi, ang ganda sa Davao. Sabi, mayaman ang Davao. Sabi, tahimik ang Davao. Sabi po ng Semenay yun. Sabi po ng Semenay yun, no? Pero kapag ka po talagang susuyurin ang Davao, no, isang araw nga, isang beses, di ba? Meron ho tayong ipinalabas, ipinakita. Halos 4 na kilometro po, mga bossing, yung hindi nila ipinapakita doon sa mga mainstream media. Yung hindi nila ipinapakita ng mga litrato o mukha ng Davao City, mga bossing. Napakahaba po, no, ng squatter area doon sa Davao. O eto, hanap ng hanap yung mga DDS. Nasaan ang flood control? Nasaan yung ganito, ganyan? Eto, biruin mo, ilang taon? 3 dekada na hinawakan ng mga Duterte ang Davao, pero hanggang ngayon, ano, binabaha pa din? Oh. Bakit to? Kasi ang pinapakita lang ho nung SMNI, ano lang, yung magagandang itsura. Ganito po, kaganda sa Davao. Oh, ganito po, kaganda ang kuta ni Kibuloy. Pero yung mga pangit po, hindi nila ibinabalita. Ayan, Davao City, flooding displays. 100 erodes, bridges, approach. Kaya ho pala, nung nakita ko yung advertisement na nandoon po si Carlo Nograles, ang plano ni Carlo Nograles po, mga boss, sa Davao, baha. Mawala yung baha. Na konting ulan lang daw ho, mga bossing, bumabaha na. Lalakihan ko to, ha? O, eto, ano sabi dito? Davao City, 100 of residents were forced to evacuate and approach of a bridge, Barangay Matina, Pangi. This city erodes due to the heavy flood caused by the localized thunderstorm. O yan, simpleng thunderstorm, simpleng konting pag-ulan, konting pagbaha. Simpleng pagbagyo, bumabaha na. Tapos ang lakas ng loob na maghanap ng flood control. Yung sa Naga po, mga bossing, yung sa Bicol, mismong pangataga-naga na ang nagsasabi, meron pong flood control. Kaso, yung dami po ng ibinuhos ng ulan, talagang hindi mo expect na kakayanin ng flood control. Eto, ang tagal, mga nakaupo ng mga Duterte sa Davao ho. Bakit ganyan? Binabaha pa din. Bakit ganyan? Ang dami pa din mahihirap. Baka nga ho, talaga, tama yung sinasabi ni General Torre na karamihan doon, parang bluff lang. No? Kagaya nung sinasabi nilang, pinaka-safe sa Davao, ganito, ganyan. No? Safest city ang Davao sa loob ng Southeast Asia. Yun pala ang estilo daw, sabi ni General Torre. Hindi nila inire-report lahat yung nangyayari doon sa Davao City, mga bossing. Dalawa yung logbook. Isang logbook sa loob, isang logbook sa labas. Yung logbook sa labas, doon yung mga totoong mga nagrereklamo at may mga away at mga insidente. Tapos, pag nireport na, isasalin doon sa isang logbook. Doon sa isang logbook, mga kababayan, doon naman daw ho. No? Yun lang ang ire-report. Yung nagsusugal, yung muntik magsuntukan, di ba? Sabi ni Amir Yusuf, sinungaling ka! Nandito ako sa Davao ngayon, sarap isubo. Isubo mo. Diyos ko, yan na naman kayo. Ang hilig nyong manakot, ano? Kunyari, may granada, granada, baka mansanas nga, hindi mo mahawakan. May granada pang nalalaman. Akala mo naman, baka itlog mo nga kinakalog-kalog mo lang. Meron ka pang granadang baka mamaya, matahulan ka lang ng aso dyan sa labas ninyo, tumakbo ka na. Paano ako magigisinungaling? Ayan hindi ko nga pinlay. Sabi, TV Patrol, ilang pamilya inirescue at inilikas dahil sa pagbaha sa Davao City.
O ako, Mark Ramos lang ako. ABS-CBN yan. Di ba? Tayo ho, mga kababayan, nag-aabang din ako ng imbitasyon sa Congress kung mapapatawag tayo. Mukhang hindi naman ho. Bakit ho? Kasi ho, mga kababayan, lahat po ng ating tinatalakay, lahat po ng ating tinatapik, galing po sa mga mainstream media. At take note, Amir Yusuf, no? Na merong garnada. Oh, basahin mo yung nasa ibabaw. Minda News. Oh, Mindanao News pa yan. Ang nag-post niyan, i-repost nila yung TV Patrol. O, di ba? Itong mga to, kala mo matatapang, hanggang ano lang naman, hanggang comment section lang, hanggang yun na. Oh, matahulan ng aso sa labas nila, takbo. Kaya wag kayong magpiling matapang. Yung akala mo kala mo kaya niyong panindigan yung kagaya ng ginagawa ng dating Pangulong Duterte? Huwag niyong gayahin yun, hindi na uso yun. Yung sindakan, yung sasabihin, ganito, ganyan, yari kayo sa akin. Oh. Kami naman, bago kami pumasok dito sa larangan ng pagbablog ho, alam na namin kung ano ang kalalagyan namin. Alam namin kung ano ang posibleng mangyari sa amin. Ano? Ako ba naman papasiguro? Mano ba naman yung meron akong 6 hanggang 8 bodyguard na kasama? Kung tambangan man ako nung mga supporter ni dating Pangulong Duterte, pihado na mababawasan din sila. Di ho ba? Sa panahon niya yun, hindi na pwede yung aanga-anga. Hindi na pwede yung bumabanat ka sa kanila. No? Sinasabi mo doon sa mga vlog mo yung hindi mo gustong ginagawa nila. Tapos lalakad ka sa kalsada mag-isa. Mano ba naman yung sabihin mo ng 8, tagbe-benching ko 200,000 kada buwan na pasweldo, masigurado. Yung kasiguraduhan mo na hindi kanila maiisahan. Kung umisa man sila, malamang merong 8 ka na sasabay sa kanila. Ganun lang naman yun. Diyos ko, yung granada mo. Sira lang ang tuktok ang nagsasabi niya. Baka nga hindi ka pa nakakakita ng granada Baka nga hindi ka pa nakakahawak ng granada Ano? Ganyan ho kasi, mga kababayan. Ganyan ho kasi ang estilo ng mga DDS. Yung tipo bang, matapang ako. No? Warwick kami. Hindi uubra sa amin yung mga DDS na yan. Ganito kami. Tapos ano panlalaban? Magmumura, mag-PPI. Pag nag-PI na, akala nila matapang na. Ay hindi. Hindi ho ganun. Sabi ni Patrick Sara, karamihan sa Davao, may saltek. Hindi naman po lahat. Meron din po tayong mga kababayan, mga bossing, na mababait po. At alam nila kung kanino sila papanig sa larangan ng politika ho. No, hindi sila nagpapabulag. Taga Davao kami. Maka Duterte lang kami. Duterte lang kami lagi. No, meron po tayong mga kapatid, mga kaibigan na mga taga Davao na ayaw din po sa mga Duterte. No, sabi ni Datwali Haidar Hanok, Idol Mark, pasensya na talaga. Muslim ako, PBBM supporter ako, pero hindi ako ganun sa Muslim. Tingnan nyo, di ba? Yan, meron tayong mga kababayan na ganyan ho Anyway, mga bossing, iwan natin tong pagbaha-baha na sabi sinungaling daw ako, nandun siya. Ayan tingnan nyo nga yung video kung ipe-play ko yan. Bahayang nakikita nyo, nakasakay doon sa ginawang bangka. Tapos sasabihin, fake news daw ho tayo. Hindi naman ho tayo kagaya nung mga vlogger nila na kung ano-ano lang yung mga pinagbababalita para lang kumita yung YouTube. Anyway, may balita tayo Nako, kapag supporter ni pagka-supporter ni Pangulong Bongbong Marcos tinetegi sa Davao. Mamaya ho natin pag-usapan 'yon.